Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, may sasaya ako guys. Hindi ko alam paano magkwento. Actually, first time ko to ma-experience sa tinagal-tagal ko dito sa aking mga amo. And then grabe talaga yung, hindi ako actually kinabahan or hindi ako nakaramdam ng takot o anything. Pero alam nyo ba guys, kung anong naramdaman ko? Galit. Galit talaga. At sa kapwa ko pa talagang Pilipino yun. Kasi sa tinagal-tagal ko baga dito sa mga amo ko. Tapos hindi ko na mabilang kung ilang beses na kami nag-travel sa maraming countries. So wala naman nagkaka-problema sa akin, sa aking passport. And then last, parang kahapon ata, tapos yun, nung sa airport kami ng story time lang guys. Nung nasa airport kami ng Riyadh, it's okay naman lahat, hindi ako naging questionable sa immigration, ganyan. And then ito, pagdating namin dito sa airport sa Dubai, nagkaroon ng hindi nasang pangyayari sa airport doon sa hindi ko alam kung paano. Pero siyempre pagdating namin sa Dubai, sa airport sa Dubai, siyempre ulit-ulit na naman din kami nagpupunta dito. So sanay na kami ng mga amo ko kung anong gagawin namin, kung basta maiwan ka man o hindi, maiwan ka, mauna ka, hiwa-hiwala kayo ng daan, basta alam nyo pa rin kung saan kami magkikita-kita sa taxi, ganyan. Tapos ganon, kanina, kahapon, si Sir at saka yung alaga kong si Haifa, nagsama silang dalawa palabas ng airport dun sa immigration. And then sabi ni Madam, tayo magkasama, ayaw mo yung mag-ama, sabi ni Madam sa akin. So kay Madam ako sumunod, dala-dala ko yung travel bag ni Sir. And then siyempre kahit magkakasama kaming apat, kahit hindi yun nangyari, lagi naman nauuna lagi si Madam sa line, lagi nauuna si Madam sa line dun. So kanina siyang una-una, lagi naman yun. Una-una si Madam sa line. Tapos na siya dun sa immigration, naka-picture na siya. Yung fingerprint mo dun sa machine, something ganyan. Okay na siya. Tapos kinuha na yung ikama ko, tsaka yung passport ko, nagka-problema ang aking, hindi ko alam, yung ikama ko ata parang expired. Oh my god, na-expired ang aking ikama na hindi alam kung nawala sa siguro yun ni Sir. Tsaka hindi naman pabaya si Sir sa amin. Anything na may sabihin kami, okay lang ng okay. So hindi niya yung pinapabayaan. Siguro sa dala na din ng katandaan ni Sir. Alam niyo ba, sobrang tanda na kaya ni Sir. Tapos yun, na din niya, nalimot na din siguro niya. Tsaka hindi ko naman din yun inaasikaso. Bakit ko ba yung pakialaman? Na-expired pala yung aking ikama. Tapos, ang dami-dami nang nakapela sa likod. Kasi hindi ako pwedeng lumabas dun sa immigration. Hindi ako pwedeng lumabas ng airport. So, ano bang dapat gawin ni Madam? Babalik ba kami or iiwan na lang ako dun sa loob o tutuloy na lang sila, ganyan. So, fast forward tayo guys. Kasi abutin tayo dito ng siyam-siyam guys. So, siyempre, si Madam, ang dami ng nakatingin sa amin. Kami lang ni Madam, kasi si Sir at si Haifa, nauna na. Yun nga, nakalabas na. Tapos, nilalaban talaga ni Mata na 3 weeks ago daw, galing din daw kami dito. Bakit wala daw nagka-problema? At saka,
marami na daw kami napuntahan na bansa, hindi pa naman daw ako nagkakaproblema, ganyan. Bakit ngayon daw ayaw daw ako papasukin? Ganun. Nilalaban talaga ni mata. So, siyempre, na-traffic yung mga tao. Tapos, nagtawag na sila ng dapat na mag-assist, ganyan. Tapos, sabi ni madam, andyan yung asawa ko, sabi niya, nauna na sila, kinuha nila, sabi niya, yung mga luggage namin, tsaka yung daughter daw niya, nilalaban niya talaga. So, hindi ako kinakabahan or natatakot. Kasi alam kong wala akong ginagawang masama. Siyempre, wala tayong ginagawang masama. So, ano pa bang reason? Ba't pa ba tayong kakabahan, di ba? Hindi ako nagnakaw, hindi ako nanakat sa loob ng eroplano, wala akong ginawa na kahit na ano. So, wala akong ginawa. So, tiwala naman ako na hindi ako iiwan nila, madam, no? Diyan ka na sa akin yung nasa bag ko yung passport nila. Sige sila. Passport, ano ba yun? Yung bag, passport? Yung trolley bag ni sir na sa akin. Nasa akin yung trolley bag ni sir. Doon yung mga, niya, abubot niya. So, yun. Ang kinakabuisit ko, guys, kasi, tapos, siyempre, pinuntahan na kami ng mga nakakataas doon na mga nagtatrabaho doon, mga nakakataas, ganyan. Tapos, nagtawag pa silang pulis. Dinala na ako doon sa may office, immigration office, na may mga pulis na. Hindi naman nila ako inawakan, ganyan. Wala silang ginawa sa akin, hindi nila ako inawakan, sinamahan lang nila ako doon sa, sa immigration office. Tapos yun na, in-escortan ako ng 2 pulis at saka hindi yun pulis, yung staff doon sa basta mataas ang rank ko nun. Wala akong alam sa kung ano mga posisyon ng mga staff ng airport. Basta yun, mataas. Charis lang. Tapos in-escortan ako ng 2 pulis. So, hindi naman nila ako inawakan, as in wala silang ginawa. Tapos dinala na ako doon sa Yun. Tapos, yun, in-escortan ako ng 2 pulis. So, hindi talaga ako natakot, promise. At saka, tiwala ako sa sarili ko, wala akong kasalanan. Naggalit ang naramdaman ko, guys. Kasi, siyempre, pinagtitinginan ako ng mga tao doon, di ba? Pinagtitinginan na ako kasi baka siyempre, sa airport kasi, 2 lang yan, iisipin natin. Lalo't hindi natin alam kung ano yung mga posibilidad kung bakit inuhuli yung mga tao doon, ganyan, mga pasahero, ganyan. Siguro iniisip nila nagte-entay ako or may ginawa akong ganyan. Tapos, pinagtitinginan nila ako. Tapos, alam niyo kung ano yung pinakamasakit? Kababayan pa talaga natin, guys, kapwa natin Pilipino. Nagsabi sa akin, narinig ko, hindi naman nila totally sinabi sa akin, pero narinig ko, sabi nila, ayan kasi ang titigas ng ulo, sabi nung isa, ganyan-ganyan sila, pinipili kasi mag-TNT, mag-run away, mag-cross country daw, hindi daw marunong makontento, yan daw ang napapala ng mga hindi marunong makontento. Yung parang may ganun silang sinasabi sa akin. So, 4 yun sila 4 ba o 5? So, hindi ko alam kung magkakakilala ba yun sa personal or doon lang sila nagtagpo, nagkakilala, ganon. Yung parang inusgahan na nila ako. Imbis na makarinig ka ng magandang buga, parang inano pa nila ako na sinabihan ako na Just, alam mo, gusto ko talagang manampal sa kasi kung hindi ko lang talaga iniisip yung kung makipag-away pa ako, di ba? Kasi kung sumagot pa ako, siyempre makikipag-away ako. Mapapahaba pa yung pag-i-interrogate, ganyan. So, nagtimpi na lang talaga ako kasi nililingon ko si madam stress na si madam. Tapos ramdam ko yung pagod niya kasi pagod din ako, so pagod din siya. So, parang inaano ko lang yung sarili ko, kalma. Yung pinapaano ko lang ba yung sarili ko kasi, di ba, kababayan natin, nasa ibang bansa tayo, imbis na i-convert nila yung tao sa good, hindi man nila totally sabihin doon sa nasa situation na ganon,
at least makarinig sila ng maganda, na makarinig man lang ng maganda. Hindi yung gaganon nila, titigas kasi ng ulo, ganyan-ganyan. Hindi mga marunong makontento. Ngayon, mag-iiyak-iyak yan. May mga nadamay pa si Rapi Tulfo, napupuloleng. Nadamay pa si Rapi Tulfo. Ayun, gusto ko lang talaga sumagot. Nagpimpi lang talaga ako. Masakit lang din talaga sa na not all talaga na Pilipino is no? Hindi talaga lahat. Hindi talaga lahat ng sana sa magkakaparehas baga kami sa wala sa sarili nating bansa. Nandito tayo sa mga dayuhan lang kaya tayo dito. Hindi ba dapat tayo lang yung magtutulungan? Tsaka paanuin ba yung palakasin ng loob ng bawat isa? Ganyan. Hindi yung gaganon pa makakarinig ka pa ng ganon. Tapos sabi nung pulis, nung nag-interrogate sa akin, sabi niya sa akin, kabayan, naku po, sabi niya, naku po. Siguro ang katulong nun, Pilipino. Parang feeling ko, Pilipino yung katulong nun. Kasi, siya Tsaka mabait siguro yon. Sabi niya, hi, Pilipinas. Sabi niya, yung parang ganun-ganun siya, naku po. Yung inaano niya, yung dinatry niya mag-Tagalog. So, naman. So, yun lang guys. Na-stress lang ako, hindi ko alam, buti na lang mahaba talaga ang pasensya ko. At saka inisip ko talaga na kung nakipag-away pa ako, mas tatagal pa yung sismisan.